Engineer, nabanggit mo na kanina water management, no? Merong sinusulong po na dapat isahin na lang po. Magkaroon po ng water resource management na departamento at iilali sa makakasama rin po ang NIA po diyan. Kayo ba isang-ayon na dapat isang ano na lang, isang kawani na isang isang kakagawaran ang mamamahala po sa ating patubig dahil nga napakadami, 'di ba? May yun na nga, may NIA, may LUWA, Actually, may 32 yan 32. 32 government agencies yan. Ang dami, Water-related. Water-related. So, hindi ba dapat isa na lang para isang magtitimon, coherent po, di ba? Meron po talagang centralization of responsibilities, hindi po kalat-kalat. Pati po yung budget, no? Isa na lang para talagang mas effective po. Tama po yun. Napakaganda pong layunin po yun. Ano? At kung may implement po yung Department of Water na yan, ay yan po ang game changer dito sa ating food production, pati flood control sa ating bansa, pati na domestic water. Kasi tingnan nyo po tingnan nyo po ito. Yung isang project, halimbawa magtatayo ng highways ng Sabo Dam, ang NIA naman magtatayo ng diversion dam. Bakit hindi mo na nga lang naman pag-isahin para gamitin mo na yung foundation ng Sabo Dam para sa yung kasi ang mahal po sa project yung foundation. Pwede naman hong pag-isahin yun. Ano po? Magtatayo kami ng reservoir type dam para lamang sa irigasyon. Bakit hindi mo na lang dagdagan ng ilang metro para meron ka na rin domestic water, di ba? Correct. So, yun po ang ating yun po ang wala kayong programa Viber ng chat ating group? Engineer, wala kayong Viber chat group para wala. may kausap-usap kayo na bakit hindi na lang natin dagdagan ng ilang metro para sa domestic? Walang Viber chat group, Engineer? Dati po kasi, ma'am, ang tubig po ng NIA, ang water rights ng NIA ay para lamang sa irigasyon at pwede namin gamitin din sa hydro. Pero lately, kung napansin po ninyo, talagang nilakad po natin ito at tinulungan po tayo dito ng ating Pangulong BBM at ng DNR at ng office po ni ES, Executive Secretary, sila Senior Deputy Guevara. Ano po, yun. Nagtutulungan po kami para mapa-approve po yung water rights ng NIA from irrigation to multipurpose. Ngayon, multipurpose na po. Malaking bagay po ito at pwede na kami, pag nagpoplano po kami ngayon ng dam namin, sinasama na po namin yung bulk water na yan, of course. Yung pati itong pati siyempre hydro, pati yung aquaculture. Talagang sinasama mo namin sa aming study. Oo nga. Engineer, sobrang pataas, patuloy na ang pagtaas nitong demand natin for water, no? Dahil kanina, nabanggit na nga natin, yan yung El Nino. Tapos sa mga hamon nyo dyan sa NIA, ikanyo yun, kakulangan pa rin, ano? Pero tinutugunan ninyo itong kakulangan po sa infra. Yung hamon ng climate change, yung hamon ito, napakalaking bagay nitong patuloy na paglobo ng ating populasyon. At syempre, yung economic growth din po natin na talagang this all contribute to the increasing demand for water. Sana yun nga, sabi nga natin, yung water security natin, yung issue nun, na talagang kaakibat po talaga ng ating food security, na talagang eto tayo, angkat na naman. Number 1, sinabi na naman po ng US Department of Agriculture, numero 1 importer na naman po ng bigas for the second year ang Pilipinas. Sa lahat po ng bansa sa buong mundo, number 1 importer na naman po ang Pilipinas sa issue po ng food self-sufficiency, food security, water security. Ano sa tingin po ninyo, ngayon pa lang po, halos hirap po tayong makaagapay. Paano pa po yung patuloy pang tataas ang demand for water? Alam nyo, ano yan, in every crisis lies the seed of opportunity, di ba? Sabi naman ng ating Pangulong BBM, ang number 1 sa kanyang 8-point socio-economic agenda, itong food security. So sabi rin niya, di ba, may kasabihan, sabi niya, put your money where your mouth is. So sabi niya sa BBM, nagdagan natin ang pondo ng itong food security, agriculture, irrigation. So ito pa yung oportunidad natin ngayon. At alam niyo po kasi, kapag ka nag-invest ka, ulitin ko po, ng mga high dams, ito po ay multipurpose projects. Hindi ka lang nag-i-invest para sa irrigation, kundi nag-i-invest ka rin. Ito po ang napakagandang flood control project. Makita nyo po pagka sunod-sunod ang ulan at hindi lang mag-release ang Pantabangan,
ang itong Maris, itong San Roque Dam, itong Angat Dam, kahit gaano kalakas ang ulan, pag hindi mo nagre-release yung mga yan, wala namang, konti naman ang baha eh. Pero pag nag-release, yung mga dams na yan, yun ang problema. Kaya nga ho, mas marami pang dams ang dapat na i-construct natin. Pero ang kagandahan ho sa, kung meron kang dam, nakokontrol mo kasi yung tubig, pwede kang gumawa ng mga controlled release. Ano po? Okay. Yun po ang ating so kung dagdagan pa ng ating investment dito sa mga water management projects na ito ay sigurado naman pong matugunan natin ang ating pangangailangan. Okay. Ito nga, engineer, no, lumabas lang ngayon na sa Philippine Star po itong may tanong po yung Farmers Group, yung Kilusa Magbubukid ng Pilipinas o KMP. Tinatanong po nila kayo kung paano nyo daw ginastos daw itong multi-billion peso budget para sa irigasyon. At sinasabi po nila na sila po ay nagdududa na dun sa sinabi ninyo pagdating po ng 2028 makakaroon na po tayo ng rice sufficiency. Paano daw ito mangyayari kung ito nga hindi nyo maipaliwanag kung saan po napunta po yung budget po na 41.7 billion? Madali na naman po yan, ma'am. Unang-una, itong budget na nadagdag sa amin ay February pa lang ngayon. Katatapos lang namin mag-bidding. Ay bibigay lang sa atin. Siyempre, hintayin po nila na ma-implement po namin ito. Yung 40 billion naman noong nakaraang taon ay well spent naman po yun. At of course, may COA naman tayo na nag-monitor. So, kaya nga, nakita ang kakulangan, dinagdagan. Pero yung dagdag, ngayon pa lamang po naman nire-release. So, maghintay po tayo. Ito naman po, paano natin matugunan? Itong paano tayo maging food sufficient? Alam niyo po, yan simpleng math lamang po yan. Bilang engineer, para sa akin po yan ay simpleng math lamang po yan at konting diskarte. Una po, ang ini-import natin na bigas ay nasa 3.5, 3.2 million metric tons. Ibig sabihin ho, ang katumbas niyan sa palay, siguro nasa 5 million, kamo na lang. Ang kailangan niyan na additional na lupa para po ma-attain natin yan ay nasa 500,000 hectares. At the rate we're going, tinataas naman yung budget natin. At saka, sabi naman ng Pangulo sa DPWH, tulong din sila, di ba? Ang 500,000 hectares kasi, ang kailangan niyan na budget is nasa around 500 billion. 500 billion pesos. So, pagka yan naman po, tulad ngayon, 73 billion naman ibinigay sa atin, tapos tutulong pa ang highway sa atin, ay maabot po natin yung 500,000 hectares na yan. Kung ang diskarte natin ay dagdagan lamang po natin yung lupang sinasaka. Pero meron pong mas mabisa dyan, ma'am, at immediate na wala na tayong gagastusin. Kung makikipagtulungan itong ating mga magsasaka sa atin. Una, dagdagan natin yung yield. Yung yield. Yield. Yung yield. Yield. Mas kasi ang national yield lamang po natin, ma'am, is 4.1 tons per hectare. Kami po, alam po ito ng ating mga magsasaka, kahit po yung ating mga kapatid sa KMP, alam po nila ito. Na kapag nagtanim ka ng hybrid rice during dry season, ay average po dyan, 8 tons ang naaani nila. 8 tons, tandaan po natin. Ang target lamang po ng NIA, ma'am, is itaas lang natin ng from 4 tons to 6 tons yung ating production. So, mababa po yung 6 tons na projection namin, di ba? 6 tons kasi, kung meron kaming 1.2 million hectares ngayon sa NIA at tumaas ng 2 tons yung aming production sa dalawang cropping, dapat meron na tayong 5.2 million hectares. 5.2 billion metric tons na additional na maaani. So wala na tayong importation noon kung ngayon pa lang ay magtulungan na tayo. Mag-switch na sa hybrid. Diba? Oo, imbes na magsisihan tayo, magtulungan na tayo, mag-switch tayo sa hybrid. Let's get together, Sunnet 25. Sunnet 25.